Hi guys, my group and I will gonna teach you how to do COC2, set up computer networks. Let's go. So first, we gonna need Tagalog na nga lang. Kakailanganin natin ng UTP cable or unshielded twisted pair. Tapos kailangan din natin ng RJ45. Kakailanganin din natin ng crimping tool. So meron din isa pang crimping tool which is itong kulay green na to na ginagamit sa standard RJ45. So itong gamit natin na blue is ginagamit sa pass-through RJ45. So sa bidyong to, hindi ko mapapakita kung paano nga ba ipasok yung wire sa RJ45 kasi wala tayong extra RJ45. So yan, na-open ko na. So makikita nyo yung mga wires na naka-twist. Tapos sa gitna niyan, merong isang parang kulay puti. So tatanggalin natin yan kasi sagabal yan eh. Taan nyo guys, matatanggal yan oh. Wow, natanggal, grabe. Yan, dapat alisin nyo siya sa pagkaka-twist nya sa bawat wires. So pagkatapos natin i-untwist yung mga wires, ngayon naman i-arrange natin siya sa mga color combination nya. Meron tayong dalawang color combination which is T568A tsaka T568B. So ang ginagawa natin dyan ngayon is yung T568A. So yan yung A. Wala lang tayong RJ45, di ko mapapakita sa inyo kung paano ilagay eh. Pero search na lang kayo dyan sa YouTube, marami namang tutorial dyan, hindi lang ako. Ang ginagawa naman natin ngayon is yung T568B. So screenshot nyo na lang to para matandaan nyo yung color combination nya. Tapos ngayon naman, pag ilalagay na natin siya sa RJ45, dapat ganyan yung itsura niya. So gagamitan natin yan ng crimping tool. Kung pass-through ang gamit nyo na RJ45, gagamitan nyo siya ng crimping tool na blue yung ginamit ko. Kung standard naman yan, okay lang kung crimping tool na green. So bago tayo mag-umpisa mag-setup, ito nga pala yung gagayahin natin. So meron tayo dyang server, client, router, tsaka hub. So yung line na nakikita nyo na nakakonect dyan, which is ayan yung ginawa natin kanina na LAN cable. Ito naman guys, ito naman yung full setup. Di natin to magagawa kasi nga wala tayong extrang RJ45 at wala rin tayong patch panel na magagamit. Tapos isa lang yung router natin. Yan guys, kabit na natin yung mga cable. So yan, kabit na natin. Sensya na guys kung maalikabok yan guys ha. Mamadali na kaming gawin tong video to guys eh. Ngayon naman guys, sa LAN cable meron tayong tinatawag na straight at saka crossover. Ginamit natin dyan is straight, which is ang magkabilang dulo nya is A. Kapag crossover naman A at B. Okay guys, nakakabit na lahat ng LAN cable. Ngayon naman, isi-set up natin yung mga IP address nila. Ngayon naman guys, i-reset natin yung router. Babalik natin sa dati niyang IP address. I-hold nyo lang yung button na yan para mag-reset. Ngayon, pag nag-reset yan, yung IP address niya, isa-search mo ngayon sa search engine para maayos nyo at ma-setup nyo yung router. So yan guys, sinearch namin sa server. Pwede nyo rin i-search yan sa client. Pero sa server namin siya ginawa. So yan, i-open nyo lang yan. Ngayon, pagka-open nyo, pupunta kayo ngayon ng wireless, tsaka sa basic settings, tapos dun nyo mapapalitan yung pangalan ng router. Yan, pagkapalit nyo, isi-save nyo lang yan. Next naman, pupunta kayo ng wireless security, tapos dun nyo papalitan yung password ng router nyo. At tapos nyan, isi-save nyo lang ulit. Next naman, pupunta kayo ng DHCP at di-disable nyo lang. Save ulit. Next naman, pupunta kayo ng network tsaka LAN at doon nyo papalitan yung IP address ng router nyo at subnet mask ng router nyo. Tapos yan, isi-save nyo lang ulit.
Antayin nyo lang yan mag-loading. Pagka-save ng ginawa nyo guys, pupunta naman kayo ng Windows at isa-search nyo yung services. Pagka-open nyo ng services, meron kayong apat na isi-set to automatic dyan kasi naka-manual. At ito yung apat na yon. Pagka nahanap nyo na, i-right click nyo, tapos pipindutin nyo yung properties, tapos isi-set nyo sa automatic, tapos apply, okay, gawin lang. Next naman, right click nyo yung internet, tapos sa settings nya, pupunta kayo ng Windows Firewall, tapos ito turn off nyo lang yung Windows Firewall. Pagka na turn off nyo na, pupunta naman kayo ng change advanced sharing, ito turn on nyo naman yan lahat, tapos yung password lang ang naka off. Pati rin sa client gagawin nyo yan. Pagkatapos nun guys, maglalagay naman tayo ng IP address. Yan, pupunta kayo network connection, tsaka internet, version 4, tsaka i-use nyo yan. Tapos magsiset tayo ng IP address. So, yung IP address natin na ginamit is ito. 3C router, 4C server, at 5C client. So, ang ilalagay natin sa default gateway is si router kapag kay server. At saka kapag kay client naman, ang ilalagay natin sa default gateway niya is si server. Gawin lang din ulit. Right click natin yung network, open network. Tapos, maglalagay tayo ng IP address at i-connect natin siya kay server naman. Si client nakakonect kay server at si server nakakonect kay router. Medyo nagkamali kami dito, pero naayos naman namin. Ang nilagay namin sa default gateway is yung IP address ni server. Pagka naayos na, magsi-CMD naman kayo. Open nyo yung CMD at i-check nyo kung magkakakonect ba sila. So, yung ilalagay nyo dyan is ping, tapos IP address, tapos space, negative T, which is ganito. Okay guys, naping na natin tatlo. So, ito si router. Yan si router. At ito naman si client. Tapos ito naman si server. So, magkakakonect na sila. Okay na. Pati si client guys, ganyan din para sure kayo kung nagkakakonect ba sila. Yan o. So, yun lang guys. Salamat sa panonood nyo. Sana naintindihan nyo.